Sabi ni Lord, by the sweat of your brow, ye shall eat bread. Ang ganda, no? Sabi niya ay pagpawisan mo at pagsikapan at pagtyagaan. Hindi niya sinabing, by the interest of your money, you shall eat brow. No? Ibig sabihin, napakahalaga ng labor, napakalang dignidad ng pagsikapan mo. Hindi lang ikaw nagpapayaman dahil marami ng, tutubo naman yung, pinagpera mo na. Hindi yun ang value ng Christian. Ang Christian value ay mag-create something by the sweat of your brow. Gamitin ang ating lakas, talino, at magpapawis tayo para hindi masyadong lumaki ang ating mga tiyan. In fact, yung ating Panginoon ay isang manggagawa din. No? Ang kanyang tatay sa pagkabalita ko ay karpintero. No? Aking mga magulang ay mga manggagawa din. Ang aking tatay ay mangingisda. Ang aking nanay ay mananahi. Kaya ako natutong kumanta dahil nagmana ako sa kanyang makina. Bahala na lang hindi natawa. Bahala na lang kayo magtanong kung ano, bakit. Okay. Manilim-nilimpay, bumabangon na, naghahanda patungong pabrika. Kahit ang tulog ay kulang pa, at di gaanong nakapagpahinga. Araw-araw ka sa pagawaan, hiyang sa gutom, panganib at pagod. Di makita ng pangasiwaan, kulang na kulang ang iyong sahod. Manggagawa, si Kristo ay isang manggagawa. Nakakaunawa, nasa panig ng mga dukha. Tulad mo ang ating Panginoon, biktima ng kanyang panahon. Ngunit ang pagsubok at hikahos, napagtagumpayan sa krus. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, ang ating Diyos ay makamasa. Tibayan mo ang iyong pakikibaka, si Jesus ang iyong kasama. Manggagawa, si Kristo isang manggagawa. Nakakaunawa, nasa panig ng mga dukha. Si Kristo manggagawa, Kristo manggagawa, Kristo manggagawa. Oo. At pinagpawisan ni Jesus ang kanyang gawain, no? Kaya talagang inakyat niya sa krus at pinagbisan ng dugo at pawis kanyang gawain. Ha? Ganun po ang kalagayan ng ating mga kapatid na manggagawa. Hustisya, no? Sa value niyan sa ating balik tayo sa pagpahalaga ng ating iba't isa.